Good day, Pinay Mommies! I'm Dr. Pedja Mom, your pediatrician and also a mommy like you. For today's video, pag-uusapan natin ang mga top 20 questions or common questions from first-time mommy na kinuha ko sa mga comment section, sa mga comment galing din sa ibang social media platform like TikTok and Facebook. Kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ng mga ganitong content, pedia tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, please subscribe to our channel. Inipon ko po lahat ng mga common questions, yung mga paulit-ulit na questions sa YouTube, TikTok, tsaka sa Facebook. Pinagsama-sama ko sila lahat, tapos sasagutin ko po lahat dito sa video na ito. Check nyo po kung kasama po dito yung mga questions nyo at isa-isahin natin sagutin. Yung mga iba, answerable by yes or no, so baka mabilis lang ako magsagot. So, first question, ano daw po ang vitamins na pang matalino? Ito, paborito din ng mga mommies and daddies to, ang tanong na ito, vitamins pang matalino. Any vitamins na may DHA ay pang matalino. Tandaan nyo, ang pagiging matalino ni baby ay dalawang pinanggagalingan, nature and nurture. So, pwedeng dahil sa genes, tsaka pwede rin sa kinakain ni baby. At isang way para maging matalino si baby is bigyan siya or supplement siya ng vitamins na may DHA. Second question, okay lang po bang hindi masyadong nagdedede ng formula milk ang anak ko pero kumakain po siya ng solid food? Ito, maraming questions about ganito, about sa feeding ni baby. Yes. Pag 1-year-old, may mga babies na madaling ma-win off yung formula feeding or yung breastfeeding kasi kumakain na sila ng solid food. Pwede na mag-fresh milk si baby. Basta't magana siya, okay yung kanyang mga kinakain, merong kompleto siya, balanced diet, merong Go, Grow, and Glow food. Meron kami tinatawag na pinggang Pinoy. Siguro hahanapin ko siya dito, lalagay ko siya dito. Dapat everyday pasok po yan sa mga kinakain niya. Dapat merong kasamang protina, calories, fats, tapos may vegetable and fruits. Pwedeng i-lessen nyo na yung formula feeding ni baby at least 2 times a day na lang. 3. Normal po ba ang timbang ng 1-year-old 7 kg? Ito, may nakita akong ganitong question. Tapos marami din questions about sa timbang ni baby. Ito, rule of thumb. Pag 1-year-old, dapat at least nasa 10 kg si baby. Or 9 to 11 kg. Basta nasa 10 kg siya average. Itong 7 kg na 1-year-old, payat po ito. Hindi po siya normal. So, kailangan bumawi-bawi tayo sa calories ni baby. Kailangan din siyang kumain ng maraming protein. Pwede nyo siyang bigyan ng 1 egg per day or at least 2 eggs per day. Tapos, damihan natin yung calorie intake niya. May mga milk po tayo na catch-up milk sa mga ganitong edad. So, tanungin nyo lang po yung inyong mga pediatrician o pwede po kayong magtanong sa mga drugstore ng mga catch-up milk. Meron din tayong mga pampataba, pwede nyo pong inumin yun, like yung mga vitamins na may lysine, taurine, tsaka yung buclizine. Number 4, ano ang pwedeng inumin ng 1-month-old baby na, 1-month-old baby na may ubo? Kapag inuubo si baby at alam nyo hindi siya sasamid, so, talagang may ubo siya, meron siyang infection, galing yan sa sipon, tapos may pinanggagalingan yung ubo. Ibig sabihin, na-kiss siya ng taong may ubo or nahawa siya. Bacterial po ang cause nito at kailangan talagang antibiotics ang ibigay kay baby. At kapag 1-month-old, kailangan naka-admit po siya sa hospital. Follow-up question, Doc, bakit yung baby ko niresetahan siya ng antibiotics? Hindi naman siya na-admit. Iba-iba ang mga doktor, yun yung mga sasabihin nyo. Pero, ang practice talaga, pag 1 month and below, kailangan talaga siyang i-admit para ma-monitor. Kailangan yung antibiotics is idaan sa sweat. Next number, pwede po bang pagsabayin ang Nutrilin, Pediazinc at Omega 3? Ito. Pero hindi lang itong ganitong question eh. Basta't ang question lagi is, pwede po bang pagsabayin ang vitamins? Basta't kapag merong ascorbic acid or vitamin C, and then, isasabihin siya sa multivitamins. Pwede. Kahit anong multivitamins, gaya ng Nutrilin, Tiki-Tiki, Biothermin, ano pa ba yung mga multivitamins. Any multivitamins na nasa market, pwedeng isabay yan sa vitamin C. Like, for example naman, kung dalawang multivitamins, kumari, Tiki-Tiki, tas may Nutrilin na, o kaya may Cherry Fern na multivitamins din yon, pipili lang po kayo ng isang multivitamins kasi sobra na.
Okay? Ang ascorbic acid, vitamin C lang yun, hindi siya multivitamins, kaya pwede siyang isabay. So, kailangan dalawa lang yung vitamins ni baby. Isang multivitamins at isang vitamin C. Ito to. Kapag inuubo ang baby ko, Dok, matagal po matapos, ano po ang gamot? Ito, chronic cough naman to. Marami kasing dahilan ang chronic cough. Meron tayong post-infectious cough, meron tayong allergic cough, merong psychogenic cough, at ang very common na post-nasal drip. Okay na yung ubo nila, okay na yung nagkakos ng ubo nila, which is bacterial or viral, pero nandun pa rin yung ubo. Kung wala pong lagnat yan, kung hindi naman siya hinihingal, active naman si baby, baka talagang post-nasal drip na lang yan or post-infectious cough. Actually, wala rin tayong gagawin dyan eh. Hihintayin nyo lang mawala. Ang gagawin nyo na lang siguro is supportive. Huwag nyo siya kayang mapagod. Kailangan nyo ng rest, water, and then pwede kayong mag-antihistamine kung hindi ba kayo nag-antihistamine para mabawas ng konti yung mucus production. Pero pag tumagal pa siya ng 1 to 2 weeks, kailangan nyo mag-follow up sa doctor. Next, normal po ba sa newborn 3 weeks old yung magugulatin? Tapos ang likot parang manununtok, maninipa, at magaslaw yung ulo lalo na pag antok siya. At ano to? Yun, kapag antok siya. So 3 weeks old, considered as newborn. So may tinatawag tayong startle reflex. Gaya ng video na to, normal po lahat ng yan. Meron din tayong Moro reflex, no? Yung biglang kapag hinulog natin yung kanyang katawan, pero supportado ng ating kamay, and then bigla siyang mabibigla, i-extend niya yung kanyang kamay, tapos biglang titiklo. So, normal po yun, at mawawala po yun around 4 to 6 months old. Kapag hindi po nawala around 4 to 6 months old, kailangan nyo siyang dalhin sa pediatrician for assessment. Next, sabi after 24 hours daw bago paliguan ang newborn. Ito, myth po ito. Pwede na pong paliguan si baby kapanganak. Kaya meron tayong water birth, di ba? Kaya naman yung baby din sa loob ninyo ay nagsuswimming sa amniotic fluid. So, bakit hindi nyo siya papaliguan sa labas? Pasma, wala pong medical term for pasma. So, pwede na pong maligo si baby kung gusto nyo at 6th hour of life. Sa hospital, naliligo na po yung mga yan. So, kung ayaw nyo naman siyang paliguan at 6th hour of life, basta pag-uwi nyo ng bahay, please, paliguan nyo na si baby. Huwag nyo lang hintayin ng 24 hour of life or huwag nyo lang hintayin ng ilang days. Pati si mami kailangan maligo. Next, pwede bang makabili sa over-the-counter yung nasal drops? Yes, kasi may video po ako tungkol sa nasal drops, Salinase, tsaka yung Betadine yata spray. Ang daming questions doon kung pwedeng bilhin sa over-the-counter, and the answer is yes. Next, 8 days na po siyang di nagpupupo. Pure breastfeeding, ano po ang dapat gawin? Pag breastfeeding kasi sabi nila is normal pa ang 1 week na walang pupo. Dahil nga more than 70% of breast milk is water, kaya baka siguro yung baby na-absorb niya lahat, kaya hindi siya nagpupupo, na pupunta lang sa wiwi. Paano kung more than week na, 8 days? So, pwede na natin siyang i-rectal stimulate. No? Baka tamad lang yung kanyang intestine, tamad yung bituka niya. So, pwede natin i-rectal stimulate si baby. Gamit po kayo ng cotton buds o kaya yung syringe na 1 cm. Pwede nyo ipasok doon ng konti, mga ganito lang kaliit, yung haba, 1 cm lang. And then, ipaikot-ikot lang sa kanyang puwet at tapos hayaan nyo siyang magpupo. Hintayin nyo. At least 24 hours, hintayin nyo siyang magpupo. Then, next question, ilang months po ba pwedeng patikim ng pagkain si baby at painumin ng water? Ang answer is 6 months of age. Next, is it true nakaka-pneumonia daw ang mansanilla? Ito, maraming violent reaction kapag asete de mansanilla. Basta kapag pamaiin yung mga nakasanayan na marami silang violent reaction. Pero hindi ko sila masisisi kasi nga paniniwala nila yon. Pero kung tatanungin niyo po ako, hindi po siya kailangan. Pero kung nakasanayan nyo na, okay lang, basta pag yun na lang paliguan si baby. So, ang tanong is it true na nakaka-pneumonia daw ang mansanilla? Meron akong explanation dito kung bakit. Pero ang sagot ko lang, may connection po. Pero hindi talaga ang mansanilla ang may cause dun sa pneumonia. Next, pwede po ba ang honey sa may ubo? Pwede ang honey, pwede kang magpakain ng honey sa 1-year-old and above. Tapos para daw siyang painumin,
sa libro kasi namin, it's ano lang siya, 5 to 10 ml. Tapos bahala na kayo magtimpla kung paano nyo siya i-dilute. Tapos once a day. Paano mawala ang halak ng baby po? Kasi hilig niya po mag-ipon ng laway sa lalamunan. Ayun, meron ng sagot yung kanyang question. So, dahil lang sa laway yun. Kapag kasi malaway si baby, hanggang 1 year old, malaway talaga siya. May ganun po talaga. Like my babies, yung panganay ko, hindi siya malaway. Yung pangalawa, malaway. Wala na po akong magagawa doon. Pero hindi siya mahalak. So, ang pwede niyong gawin is, kapag after yung dumede, padighay nyo siya, matagal po kayo nakatayo kay baby para yung gravity, magagamit niya yung gravity tapos bababa lang po sa yung milk at saka yung laway. Next. Wala, hindi ko na mabasa. Ayun. 1 month si baby, slimy po ang pupo niya. Normal po ba ito? 1 month, yes, watery to slimy, normal ang ganitong consistency ng pupo ni baby. Number 6. Doc, pwede po ba ang zinc sulfate sa G6PD? Ito, very tricky question kasi ang alam natin, kapag G6PD deficiency si baby or G6PD deficient, bawal sa kanya ang mga sulfur-containing drugs like mga sulfonides. Pero sa mga nabasa kong libro or sa mga nabasa kong article, pwede ang sulfate. Huwag lang yung sulfite. So, mas mag-hemolyze yung red blood cell kapag mga sulfite yung mga pinapainom. Pero pag zinc sulfate, hindi daw. Pero for the safety of the baby, hindi kasi ako nagpe-prescribe ng zinc sulfate sa may G6PD deficiency. Mga ibang pediatrician, hindi rin. So, paano kapag nakainom ng zinc sulfate si baby? Well, obserbahan lang natin kung magkakaroon siya ng anemia, kung magkakaroon siya ng crisis. Kung hindi, ibig sabihin, safe pa rin talaga ang zinc sulfate. Pero para hindi na lang kayo mag-worry, meron tayong mga zinc sa market na hindi siya zinc sulfate. Zinc gluconate yata, hindi ako nagkakamali. So, next, pwede po bang araw-araw ang zinc? The answer is yes, pwede. Po ba, next, kahit po ba may sipon at ubo si baby 5 months old, pwedeng maligo? Answer, opo. May ubo, may sipon, may lagnat, ng version, naka-admit, na bakunahan, pwedeng maligo si baby. Next, may chance po ba na mawala ang CMPA? Good question. Sinali ko ito, hindi siya common pero hindi kasi alam ng mga ibang mommy na may CMP yung bata. Yung CMP is cow's milk protein allergy. Well, maggagawa na lang ako ng ibang content dito. Pero ang cow's milk protein allergy, isa siyang sakit sa bata na pwede naman ma-outgrow. Kasi ano lang siya, allergy lang siya. Like yung mga ibang allergy like rhinitis, atopic dermatitis, or asthma, pwede nilang ma-outgrow. Mawawala din kapag tumanda na siya. So, ang symptoms nito, hindi niya hiyang yung gatas niya. So, pwede siyang nagsusuka or kaya nagpupupo na may dugo. And last, ito talagang number 1 favorite din to, or one of the most common questions that I have encountered. Dok, palaging umuunat. Dok, palaging umuunat yung anak ko. Laging namumula pag umuunat. So, normal daw yan. Yes. Normal po ang inat or unat ng unat yung baby. Normal po yan. So, I hope na-cover po natin lahat ng mga questions po ninyo. At kung meron pa po kayong mga ibang questions, please leave comment sa comment box and try natin sagutin lahat ng yon. Okay, kung may natutunan po kayo, please don't forget to like, share, and subscribe again. Thank you!